Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. O may sambit ni Luo Changsheng ang entrance daw patungo sa Sacred Land ay nagbubukas na, agad na lumipad pa itaas kailangan niya na rong umalis, hasambit ni Chen Fan iyon daw ay napakabilis. Well saad niya sabay lingon kung ganun tumungo na rin daw sila doon, well dagdag niya sa Shu Sisters mukhang ang mga ito raw ay mayroong swerte ngunit tandaan daw ng mga ito na wag humawak sa anumang bagay na naroon, dahil kahit na siya ay hindi niya gugustuhing ma-expose sa ilang mga restraints na nandoon. Nagpasalamat ang dalawa, at lumipad na sila patungo sa portal. Napasigaw si Lady Z na wag siyang iwan ng mga ito nang biglang may kung anong tumama sa kanya at makikitang nakapasok na sina Chen Fan sa entrance ng Sacred Land. What a majestic Sacred Land saad ng Tianzuan Sect Master makalipas ang ilang sandali. Sayang lang daw at huli na sila ang formation ay nagsarado na. Shen Yan dagdag niya nagtanong kung may nararamdaman ba itong kung ano. Nararamdaman daw ba nito ang presence ni Chen Baixuan? Ngunit sumagot lang si Greater Deity Xinyan na ang battlefield na ito ay isang complete mess. Umano'y ang masasabi niya lang sa mga naglaban dito mayroong isang demonic marshal, isang great demon mula sa monster clan, habang ang isang nilalang naman ay hindi niya mawari kung saan ba ito nagmula. Well tugon ng Tianzuan Sect Master kung wala rito si Chen Baixuan at kung hindi pa ito patay. Malamang ito ay pumasok sa Sacred Land at mayroon pang ilang mga immortal cultivators na dumating. Shen Yan Tianzuan Sect Master, Old Baldy Gongson at Old Geezer Fudo ng Medicine God Sect saad ng isa nagtanong kung ano ang ginagawa ng mga ito rito, wag dong sabihin ng mga ito na sila ang pumatay sa demonic marshal ng kanilang clan na si Yuan Long. Pakiusap wag kang maalarma tugon ni Ancestor Fudo, kakarating lang din daw nila sa lugar na ito. Mayroon silang parehong kalaban at although ang entrance ng Sacred Land ay nagsarado na at hindi sila makapasok, di maglalaon at lalabas din naman ang individual na iyon at kapag dumating na ang sandaling iyon, kukunin nila ang kanilang paghihiganti. Sure tugon ng demon at mula doon ay nag-abang na nga sila sa entrance. Samantala sa labas naman ng Ancient Demonic Abyss ay kumalat na ang patungkol sa pagpatay ng King of Peel na si Chen Baixuan sa isang demonic marshal na si Yuan Long sa loob ng Demonic Abyss. Umano'y mayroon ding bangkay ng isang greater demon mula sa Monsters Clan, malamang iyon din daw ay pinatay ni Chen Baixuan. Nagtanong ang isa kung iyon ba ay seryoso, well tugon ng isang cultivator umano'y ang kanyang kaibigan ay disciple ng Demon Suppressing Heaven Sect kaya paano naman daw ba iyon magkakamali? Apparently sa kasalukuyan si Greater Deity Shen Yan, Tianzuan Sect Master at Elder Gongson ay nag-rush patungo sa Ancient Demonic Abyss upang kumprontahin si Chen Baixuan. Kung ganun sabat ng isa kapag lumabas si Chen Baixuan mula sa Sacred Land siyam na mga nascent soul expert ang haharapin nito. Idinagdag ng isa na hindi lang yun tiyak na mayroon ding mga nascent soul expert doon sa loob ng Sacred Land kaya kapag si Chen Baixuan ay nakalabas ng buhay, tiyak na ito na ang siyang tatanghaling pinakamakapangyarihang tao sa buong Tianhuang at makikita ang reaksyon ng tatlo mula sa kanilang mga narinig. Nag-abot ng bayad si Miss Ling para sa kinain nila, sinabihan ng dalawang umalis na. Sa Reincarnation Heaven Sect naman ay tinanong ng Grand Elder si Shen Shi kung sigurado ba ito ay pupunta doon sa Ancient Demonic Abyss. Umano'y although sa kasalukuyan ay na-attain na nito ang Divine Golden Core, ang kapangyarihan na mayroon ito sa ngayon ay hindi pa rin sapat upang tumungo sa isang battlefield kung saan ang mga naglalaban ay mga greater deities isang maling galaw lang at maaaring, ngunit biglang lumipad na si Shen Shi at lumipat ang eksena sa loob ng Sacred Land kung saan kasalukuyang naruroon si Chen Fan at ang iba pa. Oh my goodness saad ni Miss Shu napasabi si Miss Shu roon na ito ay isang immortal realm, hindi dagdag ni Lord Zhao nang biglang nag-release ng aura si Xiao Mang. Ano sambit ni Lord Gu sa kanyang pagkabigla Divine Pulse of the True Dragon? Oo saad ni Lord Zhao ang kanilang lady raw ay descendant ng isang ancient dragon clan ngunit sumigaw lang si Lord Gu na ano naman ba ang alam nito buksan daw nito ang kanyang mga mata sabay turo kay Xiao Mang,
ito raw ay ang tunay na divine pulse of a true dragon na nangangahulugang kapagka ipinagpatuloy lang nito ang kanyang cultivation training tiyak na ito ay magiging isang true dragon sa hinaharap. Bukod pa dun hindi lang basta-basta o kung anumang dragon clan o bloodline kundi ang true dragon clan mismo ng siyam na kalangitan. Ang breathing technique na ito ay unique sa kanila. So ang young lad raw pala na ito ay actually isang young true dragon? O tugon ni Chen Fan ang akala niya raw ba gusto nitong gawing maid si Xiao Mang. Natigilan saglit si Lord Gu at awkward na sumagot na speaking of which, ang kanyang granddaughter daw ay mayroong 2 teleportation treasure, kaya tiyak na ito ay nagtatago sa kung saan ngayon, buti naman at hindi nito makakasama ang isang halimaw na tulad nito si Chen Fan ang tinutukoy niya nang biglang may napansin si Miss Shu. Napakaganda raw ng batong ito na alarma si Chen Fan agad na nag-dash watch out sigaw niya sabay sangga sa bato at hawi kay Miss Shu. Sinabi niyang ito ay isang 5-element divine rock na mayroon ng katumbas na libo-libong kapangyarihang nakaimbak kaya kapag hinawakan mo ito nang ikaw ay hindi pa isang nascent soul expert, ikaw ay mamamatay. Saad ni Miss Shu gusto niya lang daw sanang hawakan ang napakagandang batong ito. Idinagdag ni Chen Fan na ang area na ito ay covered ng iba't ibang uri ng mga formations at mga restraints, kaya pakiusap sumunod daw ang mga ito sa kanya nang mayroong iba yung pag-iingat dahil kung hindi tiyak na sila ay mamamatay bago pa man nila malaman. Greater Deity Chen saad ni Lord Gu sa tingin daw ba nito ito ay makakapaglakad dito ng malaya, maging siya nga raw noon pa ay hindi nagtangkang pumasok dito at siya ring dahilan kung bakit binigyan niya ng Heaven Book noon yung lalaking nagmula sa Z family ng Dongyang upang mag-explore sa lugar na ito. O tugon ni Chen Fan so ito raw pala ay may alam patungkol sa lugar na ito. Sumagot si Lord Gu na ito ay likha ng isang mysterious master, siya raw ay hindi maaaring magsalita patungkol sa bagay na ito kung ganun tugon ni Chen Fan tumahimik na lang ito. Teka lang saad ni Lord Gu sa kanyang isip hindi na ito magtatanong pa sa kanya ngayon ito raw ay awkward, habang napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na ang mga medicines dito ay napaka-potent, ang quality raw ng mga ito ay nasa 30 hanggang sa 50% mas mainam kaysa sa mga heaven medicines na nasa labas. Hasambit ni Lord Gu kanina pa raw nagpapaikot-ikot dito si Chen Baekshun yet wala pa itong nababasag na restraints. Fine kung ganun siya raw ay magbibigay na lang ng paliwanag just in case hindi pa nare-realize ng mga ito kung gaano kalawak ang outside world. Hasambit ni Miss Shu gusto niya rong malaman, pakiusap dagdag ni Miss Shu o pakiusap sabihin daw nito sa kanila. Nagtanong si Lord Gu kung alam ba ng mga ito kung ano ang papel ng Tianhuang Star sa kabuuan ng universo. Tumango si Miss Shu habang sinabi naman ni Miss Shu na ang Tianhuang ay ang siyang pinakamalakas sa lahat ng mga kalapit na mga star realms. Right dagdag ni Lord Zhao narinig niya rong ang kanilang greater deity ay madalas na naglalakbay patungo sa mga kalapit na mga star realms, at ang lahat ng mga star realms na ito ay tumitingala sa Tianhuang, what a fucking nonsense sigaw ni Lord Gu. Well saad ni Miss Shu kung sila raw ay mali maaari naman itong sabihin na lang ng maayos hindi na raw nito kailangan pang maging bastos. Oo nga tugon ni Lord Zhao hindi raw ba nito maaaring sabihin ng maayos? Mga grupo ng palaka sa balon tugon ni Lord Gu kung ganun makinig ang mga ito. Ang universo ay napakalawak ito ay binubuo ng iba't ibang mga planeta, bituin, at mga galaxies. Ang pinakamalakas sa lahat ay ang Milky Way at sa pinakagitna nito, mayroong isang spiral galaxy na kilala bilang Central Galaxy World. Ang lugar na iyon ay ang siyang core ng cultivating world, at ito ay ang pinaka-the best na lugar sa buong galaxy, ang pinakamalalakas na mga lahi, mga top geniuses at ang lahat ng pinakamalalaking mga sekta, ay dito nagtipon. Wow saad ni Xiao Mang nagtanong kung gaano ba kalaki ang Central Galaxy na iyon. Sumagot si Lord Gu na walang nakakaalam, ni sinasabi nga rong kahit na ang isa pang nascent soul expert ay hindi mararating ang dulo nito kahit na ito ay lumipad pa sa loob ng 100,000 taon kaya kayong mga taga Tianhuang kalimutan na lang ng mga ito ang patungkol doon iyon daw ay medyo far-fetched. Ang pag-usapan na lang daw nila ay ang patungkol sa sacred land na ito sabay labas sa kanyang tobacco pipe humipak. At nagtanong kung alam ba ng mga ito na ang mga nascent soul cultivators mula sa Tianhuang realm ay napakahina kumpara sa mga nascent soul cultivators mula sa ibang mga realms.
Ang binitawang ito ni Lord Gu ay umagaw sa atensyon ni Chen Fan. Sinabi ni Xiao Mang na ayon sa kanyang brother iyon ay dahil sa ang system ng Tao at regulations sa Tianhuang ay kulang, exactly tugon ni Lord Gu sabay tango. Ang Tianhuang Star ay napakakulang pagdating sa regulations, kung kaya kahit na maabot pa ng mga nascent soul cultivators ng Tianhuang ang divine level, ang mga ito ay maituturing lang na quasi-divine level. Hindi tinataglay ng mga ito ang parehong skills na mayroon ng isang great cultivator. Well, actually hindi lang daw ang Tianhuang Star, ang mga bituin na nasa abandoned realms ay hinaharap din ng parehong problema. At bakit naman ganun, tanong ni Chen Fan? Sumagot si Lord Gu na sinasabi ng iba na mayroong isang sage mula sa isang hindi kilalang galaxy ang nag-took part sa law of nature ng lugar na ito. Ayon pa sa iba, ang lugar na ito ay battleground sa pagitan ng mga ancient demon lords at mga deities, at dahil sa nangyaring pagdanak ng dugo, ang pag-iral ng paraan ng tao ay halos nabura, at sinasabi rin ng iba na ang lugar na ito ay parte lang ng ibang dimensyon sa kalaliman ng mortal realm, na ni-reject mula sa batas ng mortal. Walang sino man ang makakapagbigay ng malinaw na paliwanag sa kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa mga star realms na ito. At iyon ang dahilan kung bakit ang buong area na ito ay tinawag bilang abandoned realm, na nangangahulugang ang area na ito ay inabandona ng mga deities. Makikita ang reaksyon ng iba, abandoned saad ni Miss Xu, ngunit syempre dagdag ni Lord Gu mayroong maraming mga deities at mga gods mula sa nakaraan ang nakalibing sa realm na ito, nangangahulugang mayroong mga nakatagong great chance at fortune sa realm na ito at iba pang mga realms na katulad nito. Therefore iba't ibang mga clans at religions mula sa realm na ito ang naghahanda na sa nakalipas na 100,000 taon. Ang isang Grand Elder mula sa kanilang clan ay nag-build ng Demon King Palace sa lugar na ito. Ang Changsheng clan ni Luo Changsheng ay nag-build din ng Changsheng Realm. Ang iba pang mga clans at mga lahi ay nag-set up din ng parehong branches, gayunpaman mayroong mga sabi-sabing ang great chance ay mag-take place lang sa isang star na tinatawag na Middle Earth. Sayang lang at wala na siyang chance upang makapunta doon dahil sa ilang mga partikular na rason. Nabigla si Chen Fan sa kanyang narinig, agad na hinawakan si Lord Gu sa kanyang damit, pasigaw na nagtanong kung ano yung sinabi nito Middle Earth. O tugon ni Lord Gu, ang mga younger generations daw ng mga malalaking clans at religions ay tumungo na doon sa Middle Earth para sa great chance. Nagtanong si Chen Fan kung ano ba talaga ang tinutukoy nitong great chance. Well, tugon ni Lord Gu, wala raw siyang alam, maaari nitong gawin ang kahit na anong gusto nitong gawin sa kanya, ngunit ang tanging maisasagot niya lang ay talagang wala siyang alam, kaya bumitaw na lang si Chen Fan. Brother, saad ni Xiao Mang, nagtanong kung ano ang problema. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na wag itong mag-alala. Idinagdag sa kanyang isip na noon, ang spiritual apparatus na nasa Cloud Heaven Palace ng Kunsho ay tinatawag na Middle Earth. Kung ang mga experts na katulad ng Dragon Master at ni Luo Changsheng ay tutungo doon sa Earth, madali lang nilang makokontrol ang mga cultivators na naroon gamit ang isang kamay, at kahit na ang North Jewel Group ay hindi makaka-retaliate. Napatiklop ng kamao kung maaari lang daw sana siyang lumipad pabalik sa Earth ngayon, ngunit sa ngayon hindi niya raw maaaring gawin iyon. Ang huwakla ng Divine Law ng Tianhuang, ang Dishen Mountain at si Lord Shi Tian, mayroon pang maraming bagay na kailangan niyang tapusin sa lugar na ito. Besides, kapag na-miss niya ang opportunity na narito sa Sacred Land, malabong makumpleto niya ang proseso ng 9 Transformation Immortal Wheel. Isa pa kapag narating niya na ang Void Returnang o Dao Reunion level o kaya naman magawang ma-attain ang Divine level, maaari na siyang mag-teleport pabalik sa Earth sa isang kisap mata at tapusin ang lahat. Sa ngayon kailangan niya munang makuha ang great opportunity na narito sa Sacred Land na ito, at kapag natapos niya na ang mga bagay-bagay sa Tianhuang, agad siyang babalik sa Earth. Ang soul tablet ni Qiong at ng kanyang mga magulang ay hindi pa nababasag, na nangangahulugang sa sandaling ito ang buhay ng mga iyon ay hindi nanganganib, ngunit kailangan niya rong magmadali. Let's go, saad niya agad na lumipad, at sumunod na nga ang iba. Sa daan ay may mga kung anong bagay siyang pinasabog, na pasabi sa kanyang isip na mayroong maraming mga batas at rules dito na hindi umiiral sa Tianhuang, at kung hindi lang dahil sa katotohanang naabot niya na ang Tribulation Stage Immortal, tiyak na siya ay nasadlek na sa matinding trouble. Mula doon ay nagpatuloy sila sa pag-explore, at pagsapit ng gabi, may binuksang portal si Chen Fan.
Hey, tingnan nyo, sambit ni Xiaomang, ito na raw ba yung tinatawag ng Zeklan na Phoenix? Sinabi ni Chen Fan na ito ay ang 9 Phoenix Divine Medicine at ito ay napakalaki, tiyak na ang potency nito ay at least nasa 100,000 taon. Sa pamamagitan ng medicine na ito, tiyak na maaabot niya na ang 7th transformation ng Immortal Will, o kaya naman maging ang 9 transformations divinity nang biglang mayroong umatake sa Phoenix na kaiwas tumagos patungo sa kanya. Ngunit madali niya lang din itong iniwasan at paglingon niya, nakita niya ang dalawa. Hai Chen, saad ni Luo Changsheng, sila raw ay nagkitang muli. Sumigaw si Xiaomang na ito ay despicable, hindi lang daw sa sinubukan nitong agawin ang divine medicine ng kanyang brother, ngunit nagbigay rin ito ng sneak attack, o sambit ni Luo Changsheng, so ito raw pala ang divine medicine. Ang akala niya raw ito ay isa lamang nascent spiritual beast, gusto niya raw sana itong hulihin upang gawing pet. Gayunpaman, ayon sa sinasabi ng ilan, ang isang divine medicine ay dapat lang na mapunta sa isang individual na mayroong maayos na moral, kaya bakit naman daw ito mapupunta kay Chen Fan? Hasigaw ni Xiaomang, maliwanag na sila ang unang nakakita sa medicine na ito, kaya ang kapal naman daw ng mukha nitong makipag-argue, ngunit pinatahimik siya ng ating bida. Nagtanong si Chen Fan kay Luo Changsheng kung may problema ba ito sa kung kanino mabibilang ang Phoenix Divine Medicine at ito pa raw ay nang ahas na umatake sa kanya. Haso ang spiritual artifact daw ba na mayroon ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Shen Baixuan, tugon ni Luo Changsheng, binigyan niya lang daw ito ng break nung nakaraan dahil ayaw niyang mamiss ang opening time ng entrance ng Sacred Land, at kung hindi lang dahil dun, paano naman daw ba ni magkakaroon ng karapatang magsalita man lang sa harap niya ang isang native mula sa isang barbaric star, sabay release ng matinding divine energy na siyang nagpabigla kay Lord Gu. Ano, hindi raw ba kaya na naabot na nito ang divine physique mula sa unwavering scripture ng Changsheng clan? Well, kung ganun, tugon ni Chen Fan, bakit hindi nito subukan? Nagpakawala ng isang sword slash si Luo Changsheng. Chen Baixuan, hindi pa nito nakikita ang atakeng ito kailanman, hindi raw ba? Hasambit ni Lord Gu, ito raw ay ang Celestial Flying Cot, ang pinakamakapangyarihang galaw sa unwavering scriptures ng Changsheng clan. Gayunpaman, napakadali lang itong binasag ni Chen Fan. Hasaad niya yun na ba yung tinatawag nitong pinakamakapangyarihang galaw? Well, tugon ni Luo Changsheng, inaamin niya wrong na underestimate niya ito, nakalimutan niyang ang kapangyarihang tinataglay nito ay napaka-strange, ngunit kahit na ano pa man, tapusin na raw nila ang lahat dito. Ang cold moon na ito ay ang projection ng kapangyarihan ni Luo Changsheng. Nagpakawala ng isang slash patungo kay Chen Fan, dudurugin niya raw ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Hatugon ng ating bida, so gusto nito ng head-on, kung ganun sige kalimutan na lang daw nila ang patungkol sa mga spells, titingnan nila kung sino ba ang mayroong mas malakas na kapangyarihan. Hatugon ni Luo Changsheng, nililigawan nito ang kamatayan kahit na 10 Chen Baixuan pa ang makalaban niya, ito ay wala pa ring panama sa kanya, ganoon katindi ang agwat sa pagitan ng kanilang mga kapangyarihan at kakayahan, agad na nag-clash ang dalawa. Ano, sambit ni Luo Changsheng, sa kanyang pagkabigla bumunot ng espada mula sa kanyang storage, nagpakawala ng isang sword slash patungo sa kung anong bagay man ito na pinakawalan ni Chen Fan at sinundan ng isa pang sword slash. What a good sword, sambit ni Chen Fan. Sinabi ni Luo Changsheng na ang sandatang ito ay nagmula sa isang ancient greater deity, kaya ito raw ay karangalan para kay Chen Fan kahit na matalo pa ito sa laban na ito. Shen Baixuan, inaamin niya wrong ito ay kabilang sa iilang mga malalakas na kalabang kanyang nakatagpo, ngunit sayang lang at nagkatagpo pa sila. Hatugon ni Chen Fan, ang sinabi niya lang Donggood ay ang espada nito, ang espada lang nito, at para naman rito, ito ay hindi worthy na makatikim ng komento mula sa kanya, sabay iwas sa paparating na atake. Agad na nagcast ng isa pang sword art si Luo Changsheng, ngunit sumugod lang si Chen Fan. Nagsabing Luo Changsheng ito raw ay mayroong kahabag-habag na pagkakaintindi sa salamangka, sabay pakawalan ng kung anong uri ng salamangka sa pamamagitan ng finger slash. Tumalsik ang dugo ni Luo Changsheng, napatingin sa kanyang cultivation level na paluhod, mapag-aalamang nawala ang kanyang cultivation at siya ay bumalik sa pagiging isang mortal. Sinabi ni Chen Fan na isang cut lang at naging katapusan na nito. Makikita ang reaksyon ng tatlo. Ano, sambit ni Lord Gu, na patanong kung anong uri ng spell iyon, paano no nagawang pabalikin sa pagiging mortal si Luo Changsheng. Hindi nakaimik ang Celestial Maiden, patanong na sigaw ni Luo Changsheng, saan napunta ang kanyang cultivation.
Ano ang nangyari sa kanyang 700 taong nascent soul cultivation? Chen Baixuan, ano ang ginawa nito, saan napunta ang kanyang cultivation? Sumugod, hindi ito raw ay hindi totoo. Chen Baixuan, ito ay nagsisinungaling sa kanya, ito ay isa lamang ilusyon. Tama raw ba, hindi siya naniniwalang ito ay totoo? Ngunit binigyan lang siya ng isang sampal ni Chen Fan, tumilapon pabalik sa realidad, bumangon. Chen Baixuan, ito raw ay isa lamang barbarian, ang pangahas naman daw nitong pagbuhatan siya ng kamay, papatayin niya raw ito at pagpupunit-punitin ng pinong-pino. Ngunit isang spell lang ang isinagot ni Chen Fan, nagkaroon ng pagsabog na siyang ikinabahala ng Celestial Maiden. Hindi dagdag ni Luo Changsheng, hindi niya raw tatanggapin ang pagkatalo, siya ay ang tagapagmana ng Changsheng clan, habang ito ay isang napakabata, pahigit na napakabata kaysa sa kanya at nagmula pa sa isang napaka-inferior na clan, kaya paanong nangyaring siya ay natalo, ito ay hindi makatarungan. Napasabi si Lord Gu na ito ay katakot-takot, paanong nangyaring mayroong ganitong uri ng teknik sa universe na ito, dapat ito raw ay banned na spell. Sinabi ni Lord Zhao na ang kapangyarihan ni Luo Changsheng ay na-cut off, kaya hindi na ito makapagpatuloy pa sa kanyang cultivation at magiging isa na lamang ordinaryong mortal. Idinagdag ni Xiao Mang na ito ay mas malala pa kaysa sa kamatayan. Pasigaw na nagtanong si Luo Changsheng kung ano ang ginawa nito, ano ang teknik na ginamit nito. Sumagot si Chen Fan na ang teknik na ito ay wala pang pangalan dahil kakagawa niya lang sa teknik na ito, ginamit niya ang koneksyon sa pagitan ng Heaven and Earth upang isuppress ang abilities nito. Kaya maliban na lang kung ang koneksyon nito sa Heaven and Earth balang araw ay maging mas malakas kaysa sa kanya, hindi nito mare-recover ang kanyang cultivation. Hahatugon ni Luo Changsheng, ito raw ay isang natural talent, siya ay napahanga nito. Gayunpaman darating din ang araw na mababawi niya ang kanyang abilities at tatalunan niya ito. Napasabi si Lord Gu na talagang ito ay disciple ng Changsheng clan, nagawa nitong makarecover ng ganoon kabilis mula sa napakalalang sitwasyong kinasasadlakan nito, habang si Chen Fan naman ay ngumisi lang. Chen Baixuan, saad ni Luo Changsheng, hindi nito alam ang tunay na sekreto sa likod ng Sacred Land na ito, tama raw ba? O tugon ni Chen Fan, may alam ito patungkol sa bagay na ito. Sumagot si Luo Changsheng na hayaan siya nitong mabuhay at sasabihin niya ang lahat. Okay, sagot ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na mukhang hindi alam ni Luo Changsheng na ito ay magiging isa na lamang hamak na mortal sa natitirang pahina ng kanyang buhay, malamang iniisip nitong balang araw makukuha niya uli o makakabalik siya sa kanyang peak level. Isa pa, napaka-boring na raw ngayon na patayin pa ito. Sinabi ni Luo Changsheng na ang lake na ito ay ang siyang gathering point ng lahat ng mga spiritual veins ng Tianhuang Star Realm, na nangangahulugang bawat patak ng tubig na narito ay higit na mas precious pa sa anumang uri ng essence na siyang ikinabigla ng tatlo. Napasabi si Lord Gu na ang spirit water ng cosmos na matatagpuan sa pinaka-sacred na lugar ng mundo ay mayroon lang napakaliit na water source, kaya paanong nangyaring mayroong ganito kalaking spirit water dito? Natitiyak niya rong ang ganitong uri ng spirit water ay hindi likas sa lugar na ito, tiyak na ito raw ay binuo ng isang individual, sino naman daw ba kaya ang gumawa nito? Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang spirit water na nasa lake na ito ay sapat na upang makumpleto niya ang 9 transformation immortal will, ngunit ang sitwasyon daw ng Tianhuang at ng Earth ay mayroong malaking pagkakatulad. Hindi raw ba't ang spirit energy ng Earth ay hinheld hostage ng isang makapangyarihang individual upang ipakain sa isang magical item? Ito raw ba ay nagkataon lang, o hindi naman kaya parte ng isang napakalaking balak? Hasambit ni Luo Changsheng, ano iniisip daw ba nitong ang lahat ay nagkataon lang, isang napakalaking tama ng swerte? Sinabi ni Lord na kung ito ay hindi nagkataon lang, ano ito? Hahasambit ni Luo Changsheng, sige ipagpalagay na lang daw nila na ito ay isang coincidence lang, at kung ganoon nga, ito ay isang coincidence na inaalaw ang isang individual na magkaroon ng meteorite rise at ma-attain ang divine level sa isang hakbang lang. Makikita ang reaksyon ng apat nang marinig ang katagang meteorite rise, iyon ay imposible, sigaw ni Lord Gu, kahit nga raw ang pinakamakapangyarihang individual ay walang kakayahang lumabag sa batas ng Diyos. Ang divine level at nascent soul ay hindi lang magkaiba pagdating sa level, ang kaibahan sa pagitan ng mga ito ay tila agwat sa pagitan ng isang mortal sa isang Diyos.
Idinagdag ni Chen Fan na imposibleng ma-attain ang divine level sa isang hakbang lang, ngunit idinagdag ni Luo Changsheng na ang fruit of the great Tao na nabuo ang universo ay isinilang ay ang siyang nagtataglay sa lahat ng kapangyarihan ng Diyos, kaya kapag ka nakunsam mo ang prutas na ito, ikaw ay agad naaakyat sa tuktok. Ang Nine Heaven Immortal Pill na nahulog mula sa siyam na kalangitan ay mayroong kakayahang gawing isang god ng instant ang isang individual. Isang origin mula sa chaos, at ang sense of realization ay nagsasabing ang isang individual ay maaaring maging isang god ng instant. Umupo si Luo Changsheng at idinagdag na ang coincidence na ito ay nangyayari tuwing gabi. Kung ayaw nitong maniwala sa kanya, maaari itong maghintay mismo rito at makalipas nga ang ilang sandali, ganito ang nangyari. Hasambit ni Lord Gu, iyon daw ay ano, ito raw ba ay isang supreme ultimate? Hindi sabat ni Xiao Mang, ito raw ay nagtatransform sa lahat ng uri ng living creatures. Hasambit ni Chen Fan, talagang ito raw ay ang fruit of the great Tao. Gayunpaman sa ngayon ito ay hindi pa nahihinog, ito ay nangangailangan pa ng dagdag na 100,000 taon bago tuluyang mag-mature na nangangahulugang kapag kinunsam mo ito ngayon, ikaw ay magiging katulad lang sa mga quasi-almighty ng Tianhuang Star Realm. Well, sambit ni Lord Gu, kahit na hindi pa kumpleto, ikaw ay magiging isa pa ring almighty. Brother, saad ni Xiao Mang, hindi raw ba't sinabi nitong ang fruit of the great Tao ay lumilitaw lang during sa creation ng universe, kaya bakit ito lumilitaw rito ngayon? Hasambit ng dalawa sa kanilang isip, sino raw ba ang may pake kung bakit lumitaw ito ngayon dito, ang mahalaga ito ay gumana. Tama yun, tugon ni Chen Fan kay Xiao Mang. Ang normal na fruit of the great Tao ay tanging lilitaw lang sa kasagsagan ng paglikha sa universe, ngunit ang isang ito raw ay naiiba. Mayroong isang individual na in-extract ang divine power ng Tianhuang Star sa nagdaang libo-libong taon gamit ang isang spell, at kinultivate ito gamit ang kapangyarihan ng isang bituin. Ito ay ang dahilan ng pagdeplit ng Tao sa Tianhuang Star, at ang siya ring dahilan kung bakit hindi na nagkaroon pa ng isang divine level o kahit na nascent soul man lang ang Tianhuang Star sa nagdaang 10,000 taon. Ano, sambit ni Xiao Mang, paanong naging posibleng ang isang spell ay mayroong kakayahang mag-extract ng divine power? Iyon ay blasphemy. Idinagdag ni Lord Zhao na ang divine power ay ang siyang rason kung bakit nagpa-function ang universe, kaya paanong magiging posibleng ito ay ma-extract? Sumagot si Chen Fan na pagkakita niya pa lang sa formation na nakapalibot sa fruit of the great Tao, alam niya nang ito ay ang Xinwu Interception Heavenly Formation. Anong sinabi mo, sabat ni Lord Gu? Xinwu Interception Heavenly Formation, Xinwu Spirit Ancestors Interception Heavenly Formation, pautol na dagdag niya, at maging si Luo Changsheng ay hindi rin makapaniwala sa kanyang narinig. Teacher, saad ni Chen Fan sa kanyang isip, ito raw ba ang may kagagawan sa bagay na ito? Si Xiao Mang naman ay naguluhan sa Xinwu Spirit Ancestor na pinagsasasabi ni Lord Gu at sa Interception Heavenly Formation, napatanong kung ano ito. Sinabi ni Luo Changsheng na ang Xinwu Spirit Ancestor ay isa sa top 5 sa buong universe, ito ay isang tunay na Spirit Ancestor. Idinagdag ni Lord Zhao na kumpara sa Xinwu Spirit Ancestor, ang kanilang demonic religion ay isa lamang child's play. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa kanyang nakaraang buhay siya ay kinuha mula sa Earth ng Kangqing Fairy. Yun daw ba ay isa lamang coincidence o kailangan talagang mangyari? Ang napaka-strange daw ba na nangyayari sa Earth ay kagagawan nila, ang kanyang muling pagkabuhay daw ba ay parte ng plano? Hindi iyon daw ay imposible, walang sino man ang mayroong kakayahang pabalikin ang isang individual 500 taon sa nakaraan. Ang formation na ito ang pagkuha sa kanya at kay Fang Qiong ang kanyang muling pagkabuhay, ang lahat ng ito. Bakit ito nangyayari? Napatiklop ng kamao, wala na raw siyang pakialam pa patungkol doon. Since siya ay na-reborn, siya ay hindi na parte pa ng kung anong plano man ito. Ang sino mang mga ahas na siya ay gawing isang pawn, maging ito man ay isang god na nagmula sa siyam na kalangitan, papatayin niya ito gaya ng ginawa niya sa mga nang-ahas na mga langgam. May kung anong nangyayari sa formation, napasabi ang magkapatid sa kanilang isip na kapag kinunsam mo ang prutas na ito magagawa mong maabot ang greatness. Naging restless ang mga halimaw na kambing. Napasabi si Lord Gu na regardless sa kung sino pa man ang mastermind sa lahat ng ito, ang mahalaga ay ang fruit of the great Tao na ito ay totoo at maaari kang maging isang quasi-almighty kapag nakunsam mo ito. Sinabi ni Lord Zhao na ang bagay na ito ay nabibilang sa kanyang master, ang sino mang magtangkang kunin ito ay mamamatay.
Sambit ni Lord Gu idinagdag sa kanyang isip na sa ngayon si Chen Fan ay nasa malalim na kaisipan kailangan niyang bilisan sa pag-snatch sa fruit of the great Tao, then siya ay makakawala na mula sa kontrol nito. Nagsimulang sumugod ang mga halimaw na kambing patungo sa prutas sinubukang humarang ni Lord Zhao ngunit wala siyang nagawa. Sumugod na rin maging si Luo Changsheng sambit ni Lord Gu ginagamit nito ang secret technique na itinuro sa kanya ng spirit ancestor nang hindi gumagamit ng magical powers. Chen Beixuan saad ni Luo Changsheng sa malakas at may pagyayabang na boses matagal niya rong hinintay ang pagkakataong ito, maghintay lang daw ito hanggang sa siya ay maging isa ng Almighty matitikman nito ang bagsik ng kanyang paghihiganti. O ganoon ba tugon ni Chen Fan brother saad ni Xiao Mang. Greater Deity sabat ni Lord Gu nagtanong kung wala ba silang gagawin, sumagot si Chen Fan na ang bagay na ito ay pag-aari ng Xinwu spirit ancestors kaya tanging descendants lang ng Xinwu ang maaaring humawak sa bagay na ito. Paghawak ni Luo Changsheng at ng mga halimaw na kambing ay bigla na lang silang tinamaan ng napakatinding divine thunder naging papaitan ang ilang mga halimaw na kambing, napakasama ng naging pagbagsak ni Luo Changsheng. Iminulat ang kanyang kanang mata tinanong si Chen Fan kung bakit ito nangyayari. Sumagot ang ating bida na hindi kung sino-sino lang ang allowed na makahawak sa formation. Ang Fruit of the Great Tao ay covered ng ilang layers ng mga magical spells kahit na ang isa pang saint ay hindi ito makukuha. Mula sa formation ay lumitaw ang isang spiritual being, sa malalim mahinahon at madilim na boses ay nagsabing kung ikaw ay hindi descendant ng Xinwu, ikaw ay hindi makakadaan sa pintong ito at maging isang Almighty. Napaluhod si Lord Gu at ang mga natirang kambing nanginig sinabi ni Lord Gu na silang nagmula sa Monster Clan ay binabati ang True God siya kailanman ay hindi mangangahas na questionin ang ability na mayroon ng isang God. Patawarin siya nito. Napasuntok sa lupa si Luo Changsheng damit sigaw niya na sa harap niya na raw ang Almighty bakit daw ba kasi siya ay hindi descendant ng Xinwu. Nang biglang humakbang si Chen Fan napatanong siya kung ano ang binabalak nitong gawin, ngunit tumalon na si Chen Fan tuluyang lumipad paitaas. Ano sambit ni Lord Gu sa kanyang pagkabigla hindi raw ba kaya na ito ay, kinuha ni Chen Fan ang Fruit of the Great Tao at tuluyan ang naglaho ang spiritual being. Ano patanong na sambit ni Xiao Mang ang kanyang brother ay disciple ng Xinwu. Oh my God saad ni Miss Shu habang si Miss Shu roon naman ay hindi makapaniwalang ito ay descendant ng Xinwu spirit ancestor. Papaano ito naging posible sambit ni Luo Changsheng hindi raw ba't ito ay isa lamang mababang native ng Tianhuang, habang napatanong naman ang Celestial Maiden kung paanong nangyaring ito ay isang disciple ng pinakamalakas na puwersa sa universe. Iyon ay imposible dagdag pa ni Lord Gu, hatugon ni Chen Fan at bakit naman iyon ay hindi posible. Hasaad ni Luo Changsheng so ito raw pala ay disciple ng Xinwu spirit ancestor kung alam niya lang hindi niya na ito hinamon. Brother sabat ni Xiao Mang nagtanong kung talaga bang ito ay disciple ng Xinwu spirit ancestor. Oo at hindi tugon naman ni Chen Fan minsan niya na rong nakasama ang Xinwu siya ay ang ikapitong disciple ng spirit ancestor ngunit sa kasalukuyan, siya ay hindi na associated pa sa Xinwu spirit ancestor. Nagtaka si Xiao Mang minsan ang nasa piling ng Xinwu paanong nangyaring basta-basta na lang itong umalis doon, habang napasabi naman si Lord Gu sa kanyang isip na once na ikaw ay makapasok sa Xinwu sect, ikaw ay magiging disciple na ng mga ito magpakailanman at ang pag-alis doon ni Chen Beixuan ay mayroon lang dalawang posibilidad, either ito ay lubhang napaka-talented kaya iniwan nito ang mga iyon, o kaya naman ang spirit ancestor ay pumanaw at muling nabuhay sa ibang katauhan. Ayaw niya na rong mag-isip pa patungkol dito mababaliw siya ngunit regardless kung sakali man, ang maging alipin ng isang Almighty Spirit Ancestor ay ang siyang magiging proudest achievement sa kabuuan ng kanyang 30,000 taong buhay. ICIC saad ni Luo Changsheng napasukan ng dugo, ayon sa author siya ay nagpakamatay tanda ng katapusan ng buhay ng Great Shenzi. How clever saad ni Chen Fan idinagdag sa kanyang isip na alam nitong pagkatapos nitong matuklasan ang patungkol sa kanyang nakaraan hindi niya na ito maaaring buhayin pa, sabay cast ng fire art sinunog ang katawan ni Luo Changsheng. Lumuhad ang iba pa bukod kay Xiao Mang nagmakaawa kay Chen Fan pakiusap ito raw ay maggawad ng awa, nagcast ng kung anong spell si Chen Fan patungo sa mga ito nagsabing hindi niya sila papatayin sa araw na ito,
ngunit lalagyan niya ng restraint ang consciousness ng mga ito. Sila ay hindi allowed na sabihin sa iba ang patungkol sa bagay na ito. Alright, saad niya nag-utos na tumayo ang mga ito, at ganoon na nga ang ginawa nila. Napasabi si Lord Zhao sa kanyang isip na ngayon kailangan niya ng tuluyang kalimutan ang patungkol sa paghihiganti dahil kapag siya ay nagpatuloy lang sa pagsunod kay Chen Fan, balang araw tiyak na siya ay magiging isa ring god. Brother, saad ni Xiao Mang pakiusap, sabihin daw nito sa kanya kung ano ang nangyari sa Xinwu Spirit Ancestor. Ngunit idinampi lang ni Chen Fan ang kanyang nakayukong daliri sa ilong ni Xiao Mang. Sasabihin niya na lang daw rito kapag nagkaroon na sila ng sapat na oras. Idinagdag sa kanyang isip na ang Fruit of the Great Tao na ito at Lake of the Spirit Essence ay hindi dapat na masayang. Gamit ang mga ito kukumpletuhin niya ang kanyang 9 transformations Immortal Will at pagkatapos ay ididil niya na ang mga problemang narito sa Tianhuang. Sa entrance ng Sacred Land ay naiinip na ang mga nag-aabang kay Chen Fan, habang sa Guhua Town naman ay mayroong isang carriage na dumating na nagmula sa Dishen Mountain. Oracle ng Dishen Mountain, sambit ng mensahero umano'y si Chen Baixuan ng Guhua Town ay kailangang pumunta sa Dishen Mountain sa loob ng 1 buwan upang pagbayaran ang ginawa nitong paglabag sa Tianhuang Divine Law. Sa anong grounds, tanong ni Grand Elder Zai, si Chen Fan daw ay ang bagong greater deity ng kanilang Chinese clan at kailanman ay hindi nito na-offend ang Dishen Mountain, kaya ano naman daw ba ang dapat na pagbayaran nito? Idinagdag ni Master Lin na ang Dishen Mountain nga raw ang dapat na humingi ng kapatawaran sa kanila. Ang Dishen Mountain ay hinuli ang kanilang greater deity Chi Tian noon, tapos ngayon gusto rin ng mga itong kunin si greater deity Chen. Idinagdag ni Elder Zai na ang paghuli ng mga ito kay Chen Fan ay katumbas lang ng pagwasak sa pag-asa ng kanilang Chinese clan, kaya mas pipiliin pa nilang mamatay kaysa sa hayaang iyon ay mangyari. Nung matuklasan ng ibang mga clans ang patungkol sa pagpunta ng Oracle ng Dishen Mountain sa Guhua Town, agad-agad huminto sila sa pakikipag-associate sa Chinese clan. Sa Demon Suppressing Sect ay sinabi ng isang elder na sa pagkakataong ito si Chen Baixuan ay halos wala ng tsansang makatakas. Gayunpaman, kahit na ayaw pa nitong pumunta sa Dishen Mountain hindi rin naman ito makakatakas mula sa mga kamay ni Ancestor Fudo. What a shame, dagdag ng isa, sa wakas sila raw sana ay magkakaroon ng isang extraordinary junior. Ngunit ngayon ito ay papatayin na ng mga matatanda, at idinagdag naman ng isa pa na ang kay-abangan ay ang siyang wawasak sa isang individual. Mula doon ay lumipat ang eksena sa lake ng Sacred Land, kung saan makikitang namimingwit ang dalawa. Brother, saad ni Xiao Mang, ang lake daw na ito ay ang lake ng spiritual essence, walang isda rito, kaya ano raw ba ang sinusubukan nitong hulihin? Sumagot si Chen Fan na ang pangingisda ay isang paraan sa pagkukultivate sa iyong pasensya. Tinitrain niya raw ang kanyang pasensya upang magkaroon siya ng maayos na desisyon kung gagamitin niya ba ang Fruit of the Great Tao o hindi. Brother, saad ni Xiao Mang, nagtanong kung bakit ito nagdadalawang isip. Sumagot si Chen Fan na dahil after all, ang isang Fruit of the Great Tao na incomplete ay maituturing din na useless, at kahit na ito pa raw ay mag-mature, hindi niya pa rin ito ko-consume, baka gamitin niya lang ito sa pag-refine ng isang spirit treasure. Idinagdag sa kanyang isip na hindi niya ito maaaring gamitin sa pag-upgrade sa kanyang level, i-repair ang kanyang Great Tao o kaya naman magbukas ng bagong landas, kaya paano siya magiging god nito. Nang biglang mayroong dalawang energy na bumulusok paitaas, mapag-aalamang ito pala ay nagmula sa Shu Sisters. Hasambit ni Lord Zhao, sinusubukan ng mga itong maabot ang Golden Core level, kung ganun susubukan niya ring abutin ang Nascent Soul level, at makikitang maging si Lord Gu at Xiao Mang ay nagsimula na ring mag-cultivate, at makalipas ang kalahating buwan, binitawan ni Chen Fan ang kanyang pamungwit tumayo. Ito na raw ang tamang oras upang kumprontahin ang mga kalaban. Ini-release ang lahat ng kanyang tinataglay na kapangyarihan na siyang nagpagulantang kay Lord Gu. Ang lahat daw ng teknik na ito ay napakamakapangyarihan, halos hindi nakapanipaniwala, mukhang transform niya raw ito sa Tao technique. Nagsimula si Chen Fan sa 6 transformation in absorb, sabay perform ng hand sign upang mag-summon ng furnace. Napasabi sa kanyang isip na ang 9 transformation wheel ay nag-mess up sa kanyang kapangyarihan, kaya kailangan niyang gamitin ang Great Tao Furnace upang i-combine ang lahat ng kanyang mga kapangyarihang nagmula sa 9 gods, pag-isahin sa kanyang katawan. Sa labas ng portal ng Sacred Land ay napatanong ang isa kung bakit nagtatago si Chen Baixuan, paano ito naging rank number 1,
At sinabi naman ng isa pa na malamang ito ay natakot sa alliance ng mga greater deities nang biglang lumipad si Miss Ling. Nagpakilala siya raw ay si Lin Wuhuamid, servant ni Senior Chen. Ang sino mang kumwestiyon sa abilities ni Senior Chen ay haharapin ng galit ng kanyang espada. Hasambit ni Ancestor Fu Du sa kanyang isip, ang young lady raw na ito ay napakayabang. Sa araw ding iyon ay pinabagsak ni Miss Ling ang 16 na disciples na nagmula sa 7 Great Heaven Sect ng Tianhuang gamit ang kanyang espada, na siyang nagluklok sa kanya sa posisyon bilang rank number 20 sa longevity list at siya ay binigyan ng bansag bilang Sword Fairy. Sa sandaling ito ay makikitang sumugod patungo sa kanya ang elder ng Guiming Sect. Siya raw ay tuturuan ito ng leksyon, ngunit nagtanong lang si Miss Ling kung binabalak ba nitong abusuhin ang kanyang kapangyarihan. Hatugon ng elder hindi raw ba't sinabi nitong ang sino mang magduda sa abilities ni Chen Baixuan ay maaaring mag-challenge. Siya raw ba ay hindi allowed? Sinabi ni Miss Ling na ang mga old fools na tulad nito ay kailangang mamatay sabay pakawala ng sunod-sunod na sword slash. Napaflinch ang elder sambit niya napahingi ng tulong, nang biglang may kung anong tumama kay Miss Ling. Mapag-aalamang ito pala ay nagmula sa ibang mga sect masters. Napatanong si Miss Ling kung ang lahat ba ng mga kasapi ng 7 great sects ay ganito ka-despicable, ngunit sumagot lang ang isa na ito ay mayroong unyielding spirit at talent. Sayang lang at maling tao ang napili nitong sundan na siyang naging dahilan upang tahakin nito ang maling landas. Disrespect ni Chen Baixuan ang mga esteemed ancestors at ang Dishen Mountain, kaya ito ay hindi na makakaiwas pa mula sa kamatayan.